awit ng pagpupuri, isang awit ng pagpasalam, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malalaman. Tayo'y kanyang lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Sabi niya dito, maraming salamat, bien. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. All the people of the earth sing with a joyful. Pagkakanta ka dapat yung masaya ka. Meron kang pinag-uhugutan ng kasiyahan na yan. Verse 2, si Yahweh ay purihin. Paglingkuran siyang kusa. Hindi ka napilitan. Nagkusa ka. Go to church, hindi dahil kinonvince ka. Go to church not because you want just to go to. Go to church because you have something to do for Jesus. Pumunta kayo ng church, hindi lang, kasi, wala lang kasi sinabi ni pastor na pumunta ako. Hindi po. Pumunta ka ng church kasi gusto mong pumunta ng church para ma-meet ang Panginoon, mapasalamatan ng Panginoon, mapapurihan, maibalik mo yung buhay na meron ka ngayon na galing sa Panginoon. And then sabi niya doon, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito ay dapat na malaman. Tayo'y Kanya. Amen ba? Tayo'y Kanya? Pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Yes. Yun ang pinakamasarap. Pagmamay-ari tayo ng hari ng mga hari. Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo ay bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang. Sino ditong medyo malungkot, pero pinili niyang mag-church? Sino dito yung wala namang pinagdadaan ng problema, pero malungkot pa rin pupunta ng church? Atin ulit ng church. Papasok pa ng pintuan, may magbubukas na magagandang usher dyan. Diba? Nakasimangot pa kayo. Ang gaganda ng usher dyan sa likod. Yung banda doon, yung fire exit po, yung Pero lang. Sabi niya dito, lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Ginawa natin kanina, araw-araw, sabi niya doon ay araw-araw kasiyahan, maraming problema, pero bakit? We declare that every day is a joyful life. Mas masarap kasi na kahit may problema ka, meron kang Diyos na kinakapitan. Na kahit mabigat ang pinagdadaanan mo, there is a God who help us. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Amen ba? Amen. God is good? Amen. God is good? All the time. God is good? All the time. And all the time? God is good. Yes. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Si Lord ay hindi nauubusan ng pag-ibig sa iyo. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi yan sala sa init, sala sa lamig. Ang pag-ibig ng Diyos ay alam mo yun, yung kahit anong season of life mo, the love of God is so powerful to touch you, so powerful to convince you.
the power of God, the love of God, the power of love of God will touch you. At pag hinipo ka ng pag-ibig ng Diyos, yun ang magiging motivation mo to serve Him. Naglilingkod ka, you go to church motivated by His love. Not by the love of others, but by the love of God. Kaya kahit hindi ka okay, kahit alanganin na yung pamasahe mo mamaya, at kahit parang sinisipon, nilalagnat ka, parang hindi patapos yung mga research projects niyo po, di ka sure kung papasa ka, but you choose God, and then God will do something for you. Amen. Ako naniniwala ako na pag ang Diyos ang inuna mo, priority mo, pinaglaanan mo, nagsakripisyo ka para sa Kanya, you make a way for Him to serve Him today, and God also will do something in your life. Amen. Ganun ang Diyos na nakilala ko. Ganun ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Ang Diyos na nakilala ko ay hindi Kanya pababayaan pag hindi mo rin pinabayaan yung pagmamahal mo sa Kanya. Amen. Pagtatanggol ka niya, hanggat may katwiran, ipaglalaban ka niya. Huwag mong ipaglaban ang sarili mo. Mas masarap pag ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Amen. Amen ba? Amen. So pagkasabi sa katabi, huwag mo akong kakausapin. Kasi ang gusto kong kausap si Lord, ibagam at kamalabir. At kausaos siya usaos. Huwag kang whisper ng whisper. Sabi mo sa Kanya, I give you authority na sabihin niya sa katabi mo na shut up. Para ma-enjoy niyo po yung mensahe ng Panginoon at para mapalakas po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So to serve the Lord with gladness is a service motivated by a love that gets to. Yung love na nakita mo, naranasan mo, na merong gumawa para sa'yo, kung meron kang may malaking utang na loob sa Diyos, hindi sa tao. Hindi lang loob ang utang mo sa Diyos, pati buhay mo. Amen. Kaya He deserve your service. Amen. He deserve your praise today. Deserve ni Lord yung worship mo. Deserve ni Lord yung undivided attention mo. Deserve ni Lord yung malakas na amen mo. Amen. Deserve ni Lord yung hindi aantok-antok pag nandito sa loob ng simbahan. Pakisabi ulit sa katabi mo, huwag kang matutulog. Matutulog. Mamayang gabi pa po yung tulog, umaga po ngayon, gising. Amen? Amen. Alam ko marami pong puyat sa atin. Busy sa buhay. Allow God today na yung kabisihan na yan ay mapalitan niya ng strength, mapalitan niya ng kasiyahan sa isip mo, kagalakan sa puso mo. At kahit ano pang nararamdaman mo, naniniwala ako, pag meron kang pananampalataya na merong gagawin ng Diyos sa iyo ngayon, mararanasan mo ang kagalingan, mararanasan mo ang Kanyang pagbibigay because He is our God who provides. Amen. We are motivated by love, gets to, out of gratitude to God. Ang pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon, dapat hindi ito yung parang pinili. Hindi ito yung kukunti. Hindi ito yung half. Hindi ito yung 99%. Dapat isasagad mo sa pinaka-maximum yung pinaka-pagbibigay mo ng pagpapuri sa Kanya. Iupupot mo, inanpisingan mo, kwandalante. Sa Tagalog, ubusin mo yung gulay mo. Ang pangit, no? Doon na lang tayo sa Pangasinan. Iubos mo yung lakas na meron ka.
Huwag kang magkarapag para sa Lord. Because the joy of the Lord is our strength. Amen. Pag naibigay mo yung para sa Diyos, doble, triple, or He will make it tenfold. Yung lakas na meron ka na pang isang week ay kayang ibigay ni Lord in just 1 hour in His presence. Pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, doon ka nakakapag-charge. Amen. Doon lumalakas lahat sa'yo. That's why we have praise song, fast song sa River po natin. Merong kagalakan at merong part na yung solemn. Meron tayong connection in the presence of the Lord. Kaya every time na nasa fast song tayo, magipasaya ka. Gumalaw-galaw ka. Kung sa TikTok ka, di ba nakaka-karoon ka? Hey. Ano yan? Na libo-libo ang nakakakita sa'yo. One followers. 2 likes. 1 comment. Kung para sa Lord, why not? Ba hindi ka makapag... Araw-araw! Hello? Inayon, minsan nasa public place kayo, pag TikTok ang sinasayaw, di ba kahit maraming dumadaan, Oo. kakapal ng mukha nyo? Ay. Oh, pero pag sa church, bakit magpara sa Lord? Araw-araw. Araw-araw. Oh, dear. Uulitin natin, mami. Ang hindi sasayaw, mami, hindi makakapasa. Gusto kayo. Amen? Pag para sa Lord, huwag mong ikahiya. He deserves your service. Pag para sa Lord, please. Para sa Lord yan eh, hindi para sa ibang tao. Ibigay mo yung best mo pag para sa Lord. Pag isabi sa katabi mo, ibigay mo Ibigay mo yung best yung best kung para sa Lord. para sa Lord. As opposed to a fear of the law that has to in order to gain God's good grace. You experience God's grace. We experience God's grace. Grasya ng Panginoon kung bakit tayo nakakahinga ngayon. Grasya ng Panginoon kung bakit merong second chance, second life, third life, fourth life, fifth life, sixth life. Ilang life na binigay sa inyo ng Panginoon? It is the grace of God that works to you. Nakita niyo yung lyrics kanina? Sabi niya doon yung sa Di Ka Nagkulang, merong part doon na sinabi niya sa bridge part na Panginoon, dakila ka katapat sa dalang ako ay inibig mo kahit ako ay. Ganito. Can you see yourself right now? Ikaw ba ay mabuting tao? Sige nga. Ikaw ba ay yung nakakatulong sa community po ninyo, sa barangay nyo, doon sa compound ninyo? Kilala ka ba na isa sa mga gumagawa ng mabuti? Kilala ka ba sa isang nagbabahagi ng salita ng Diyos sa lugar po ninyo, sa tahanan po ninyo? Isa ka bang magandang ehemplo? Pero tinanggap tayo ng Panginoon. Kahit ganito ka, kahit ganyan ka, kahit ganito ako, tignan mo, pakitignan niya ang katabi mo. Tignan mo mabuti. May kapansanan? Wala. May pagkukulang? Yes. Yes, meron. Marami yan. Yes. May kahinaan? Yes. Guwapo ba yan? Yes. Yes. Wapo. O sagutin niyo ako ang totoo, ha? Hindi po tayo sa church. Pag-ibig. Huwag kayo magsinungaling pag nasa church po tayo. Guwapo ba yan? Yes. Maganda ba yan? Yes. Oo naman. Amen. Di ba? By faith. Okay yan. Maganda yan. Pero, meron pa rin Perfection. pagkukulang. Meron pa rin kulang sa kanya. Meron pa rin hindi
maganda sa kanya, ganun din po sa akin. Height nga, kulang na kulang ako eh. Kasi pag naging 5'9 ako, baka model pa ako ngayon. Di ba? Buti na lang, ito ang binigay ng Lord sa aking height. Bakit? Pag merong hindi na maisuot, yung mga tito ko sa abroad, pinapadala po nila sa akin. Sarap na maging maliit po. Thank you guys sa support nyo sa pagiging maliit. Mabuhay ang maliit! Amen. Okay, ito hindi ko sinabing same. Kasi yan ka eh. Ang tinutukoy ko is kahit anong height mo, anong kulay mo, anong itsura mo, tanggap ka ng Panginoon. Amen. Hindi siya nag-background check sa'yo. Kasi alam niya na lahat sa'yo, pero tinanggap ka pa rin. Alam niya yung kasalanan mo. Alam niya yung kasalanan mo before and after. Yung kasalanan mo next month, alam niya. Amen. He is God. Pero He accepted you. Hindi ko sinabing, okay pala magkasala. It's not okay kasi nasasaktan ng Lord pag nagkakasala tayo. And then the consequences of our sin will destroy us. Will make separation to us. Kaya every time na nagkakasala ka, parang ang layo ng Lord sa akin, parang wala na si Lord sa akin, hindi po lumayo ang Lord. Ikaw po yung lumalayo sa Kanya sa pamamagitan ng kasalanan. Inibig tayo ng Panginoon not because we are sinners. Mahal tayo ng Panginoon kasi anak niya tayo na kahit nagkakasala, to be honest, minahal ka ng Panginoon kahit meron kang kasalanan. Pero hindi niya mahal yung kasalanan mo. Ang mahal niya ikaw mismo. Kaya kanya tinanggap. Yun yung rason, motivated by His love. Kung hindi po malalim ang pagkakaintindi natin sa ginawa ni Jesus sa buhay natin, hindi mo siya paglilingkuran out of your heart. You will not go to church motivated, excited, kung hindi deep yung pag-unawa natin sa ginawa ni Jesus sa cross. At minsan, pag hindi motivated ng love ni God, yung service po natin ay half. Minsan hindi ka aaten. Hindi ko sinabing ang tawag dito. This message is for us all. Kasama po ako. Ako naniniwala po na pag naintindihan mo yung ginawang milagro ng Diyos sa buhay mo, papunta ka ng impyerno, tama, dahil sa kasalanan. It's because of the great love of God, giving His Son, Jesus Christ, died on the cross. He gave us solution. He gave us salvation. Yung papunta ka na ng impyerno, it's because of God's love for you, hindi na matutuloy yun. Pupunta ka ng langit. Pag meron kang paniniwala na ang Diyos ay ang iyong Panginoon at tagapagligtas, at kumikilos ka, naglilingkod ka, pinapakita mo yung resulta na ng ginawa ni Jesus sa buhay mo. You serve the Lord. Serving God is not just in stage, it is also outside the stage. Ang paglilingkod ay hindi kailangan ng posisyon. Sa church, may pastor, may worship team, pero hindi po yung posisyon. Meron lang nagbibigay guidance para meron po tayong susundan. Pero meron tayong part na gagawin para sa Lord. If you are motivated by His love, nag-iipon kayo ng pamasahe mo para meron ka ng pamasahe pagdating ng Sunday. Hindi ka muna pupunta ng Starbucks, Tim Hortons, McDo. Hindi ka muna nag-order sa Shopee. Kasi nag-iipon ka or meron nang nakasave na this is for Jesus. And if you are motivated by His love, gustong-gusto mong pumunta ng church to listen to the Word of God.
Kasi ang motivated ng love ng Panginoon, gusto niya palaging nakakarinig ng salita ng Diyos. Yung love na yon is nagiging on fire kung siya palagi ay nakikinig sa salita, nakikinig sa sermon, nakikinig sa malakas na boses ni Pastor. At kahit nasasaktan ka, ang motivated by His love, pag nasasaktan siya ng salita ng Diyos, yung puso niya, okay lang. Lord, sige pa po, ako po yan, baguhin mo ako. Hindi siya umiiwas. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang iiwas. Alam niyo minsan yung iwas ng iwas, hindi lumalago. Yung iwas ng iwas sa responsibility, hindi binibless ng Panginoon. Yung iwas ng iwas, ay ikaw daw ngayon, ay hindi ako angatin dyan, nagtatay po ako, hindi naman siya nagtatay. Masakit po ulo, pasakit pa lang sinabi niya masakit na ang ulo ko. At minsan natutuloy yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin. It's because sa pag-iwas natin sa tama. We keep on resisting the right thing to do. That's why we fall at the wrong. Sa pag-iwas ng pag-iwas nyo, napunta kayo saan? Sa tama? Madalas tumuli. Pag para sa Lord, sinabi ko kanina, itar mo may best. Ibibigay mo yung best. Ibibigay mo yung pinaka-best smile mo sa Lord. Best dress code mo sa Lord. Best attire mo sa Lord. If best is concerned, every part of your body, every part of your service, actions, expressions, is best. Not just this place, hindi lang dito, hindi lang yan. Dapat sa lahat ng area ng buhay mo, ay dapat the best. Amen ba? Palakpak pa para sa Lord. Number 1, serving is one of your life purpose. Kung hindi ka naglilingkod sa Lord, sino pinaglilingkuran mo? And one of the main major thing na ang buhay na meron tayo is dapat yung purpose po natin is naglilingkod. Pastor, wala po akong talents niya. Wala po akong gift dyan. Paano ako maglilingkod dyan? Ako, naniniwala ako na lahat po tayo mayroong nilagay ang Lord na talento. Amen. Oo. Yung iba, magaling maghugas ng pinggan. Ay, oo. Pero kung gano'n. Kasi mayroong naghugas, hindi pa malinis eh. Meron din naman yung naghugas, naubos na yung tubig sa lawasan, hindi pa tapos. Meron din yung naghugas, marunong siya. Yung alam mo yung, alam niya ang gagawin niya. He is talented, he is gifted. Ngayon, ang daming pwedeng maging gifts ngayon kasi nalaman ko na meron palang subject na about media. Nag-edit ka, gagawa ka ng kung ano-anong drama-drama niya ang tawag doon sa part niya na filmmaking ba, gano'n. So noon, walang ganyan eh. Meron at meron kang gift, meron at meron kang talents, ayaw mo lang i-share. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang madamo. I-share mo yan, sabihin mo. Oh, magaling ka namang mag-dance. Halos ngayon, kahit hindi nga magaling, nagda-dance pa rin eh sa TikTok eh. Kahit na dadalawang likers niya, di ba? Bakit? Pag sa Lord, try it. Ibang-ibang pakiramdam, pag sa Lord mo ginawa, binigay yung gifts, yung talents mo. Amen. Andito ang dance team. Kita nyo kanina, yung si Bien. O siya yung pinaka-matanda, siya yung pinaka-bunso. 9 years old ba si Bien? 7 years old? 9. 9 years old si Bien. Siya yung pinaka-bunso na I worship. Leader. Bata pero leader. Bakit? Sumasayaw. Daig pa niya kayo. Diba? Umagano kayo.
Sayang yung ganun mo. Dapat ganun na lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, maglingkod ka na. In Mark 8:35 says, only those who throw away their lives for my sake, sabi ni Jesus, and for the sake of God, of the good news, will ever know what it means to really live. Ang taong ang buhay niya ay ipinagamit niya, ibinigay niya, isinuko niya sa Panginoon ang makakahanap ng totoong buhay. For God and for the sake of good news. Good news, it means ipinapamuhay mo yung gusto ng Panginoon kahit mahirap. Kahit wala ka ng kaibigan minsan sa pagsunod mo sa Diyos, it's okay. Mas masarap kaibigan ng Lord. Yes. He's the one true, good, perfect friend for you and for me. Amen. Siya ang totoong BFF. Hindi ka niya iiwan. Yes. Hindi ka niya papalitan. Amen. Hindi ka niya iiwan sa ering sugatan o hindi ka niya iiwang kawawa sa buhay. Minsan gano'n, sa pagsunod mo sa Panginoon, may mga nadidetach na kaibigan. Ayoko na sa'yo. Nag-praise the Lord ka na. Banal ka na, pre. God, who are you today? Hindi ka na makilala ng mga kaibigan mo. Bakit? Pag inayaya kang lumabas, maggala. Pre, sorry, nagbabasa ako ng Bible. Oh, wow, di ba? I'm sorry guys, I'm busy. Gumagawa po ako ng ministry ngayon. Nag-search po ako about. Nagbago ka na pre, ayaw ka na namin. Okay lang yun. Yes. Si Jesus nga eh. Sa mismong Israel, mismong Bethlehem, Jerusalem, and all the parts of Israel, ayaw sa kanya. Maraming may ayaw kay Jesus. Hindi silang naniniwala na siya ang Misaya. Ang mga nakakita lang, ang mga naniwala. At tayo ay hindi pa nakakakita sa Panginoon. But soon, if He come back, sooner or later, makikita mo ang Diyos. That's why Jesus is our blessed hope. Lahat ng paghihirap po natin sa mundong ito ay matutumbasan yan ng gantimpala na deserve mo. Mahirap pong maglingkod, yes. Mahirap magpatuloy, yes. Mahirap gawin ang salita ng Diyos, yes, mahirap. Pero ang sarap lang sa pakiramdam na yung pinipilot mong gawin, yung bagay na gusto ng Panginoon. Kasi meron siyang ginawang mabuti sa'yo. Hindi pwedeng naligtas ka, pero hindi ka nahihirapan gumawa ng para sa Kanya. Ang hirap mag-soul win. Kailangan pa ng milk tea bago pumunta. Pero yung milk tea mo, isang kaluluwa. Next day, McDo. Next Sunday, Jollibee. Next Sunday, Chowking. Next Sunday, Abasti, mas malapit. Next Sunday, doon na kayo sa may turo-turo, kwek-kwek na lang. Bakit? Leader na kasi siya, no? Yes. Nag-lead. Tignan niyo, yung pera nyo ay hindi sayang. Pag napunta ito sa Diyos, hindi po sa tao yun, kinain niya lang. Pero yung kaluluwa niya naglilingkod sa Diyos, hindi po yun sayang. Mahirap pong gawin yun. Pero sabi niya, magkakaroon ka ng totoong maganda at nasa purpose yung buhay mo. Kung yung buhay mo, sinuko mo sa Lord, pinapagamit mo sa Lord, at gumagawa ka para sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Ang hirap, minsan nasasabi po natin, unfair, Lord, naglilingkod naman ako. Bakit ganito yung nararanasan ko? Lord, pogi naman ako.
Bakit bagsak ako sa math? Wala sa pogi yan. Lord, bakit? Ginagawa ko naman lahat. Lahat ginagawa ko. Nagsiserve ako. Maaga pa ako sa church. Late pa ako sa church. Nag-ayos po ako ng upahan. Mahal ko po lahat ng pamilya ko. Minamahal ko lahat kapitbahay ko. Pero bakit ganito pa rin nangyayari sa akin? At pag gano'n ang nangyayari sa buhay po natin at nagtitiis tayo, Lord, okay lang, sige lang. Alam ko, matatapos din ito. At pag natapos yung ganong pamumuhay at na-overcome po natin, and the real life began to your life. Nag-uumpisa ang totoong purpose ng buhay mo kung nag-umpisa kang ipamuhay yung buhay na gusto ni Kristo para sa'yo. Yung buhay mo ngayon, hindi yan totoong buhay pag hindi yan nakakonect o konektado sa purpose, sa salita, sa gusto ng Panginoon. You are not living at all. Pakisabi sa katabi mo, buhay ka pa. Ano pa ang hinihintay mo? Maglingkod ka na. Okay, sabi niya dyan, until you learn how to serve, you are not really living. You are just existing. Diyan ka lang. You make a living by what you get, but you make a life by what you give away. Mas masarap yung naglilingkod ka na wala kang hinihingi. Wala. Oo, nilibre kita kapon, libre mo rin ako ha. Oy, di ba, nung December niregaluhan kita? O, December ikaw din ha? Hello, hindi yun service. Ang service po is ginagawa mo ng pusa, bukal sa kalooban, at wala kang hinihinging papalit. Kulyang utang, dan to ka o andi, sa importante, init dan. Kasi yun yung leading sa'yo ng Panginoon. At yun ang pinakamagandang service. You became at in your purpose by doing the real being you in serving others. Pinaglilingkuran mo, meron akong nakita sa Bible verse. Di ko matandaan kung saan. Sabi niya, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, sabi ni Jesus, ginawa mo rin sa akin. Yung binigyan mo ng 5 pesos yung mga bata sa daan, hindi mo lang ginawa para sa kanya na. Ginawa mo yun para sa Diyos. Hello? Yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, hindi mo lang ginawa yun para sa kanya. Ginawa mo yun para sa Diyos. Hinapin ko yun mamaya, send ko sa group chat natin or post ko. Meron akong nakita meron akong nabasa meron. Sabi ni Jesus, what you did to others, you did it for me. Kung ginawan mo ng masama yung kapwa mo, hindi mo lang ginawa yung masama pa sa kanya. Ginawa mo rin sa... Eh minsan, kahit, Lord, di naman kita sinaktan. Hindi, sinaktan mo yung anak ko eh. Hello? Pakisabi sa katabi ulit, mag-ingat ka. Kung meron kang gagawin sa kapwa mo, mabuti na lang. Bakit? You will reap what you sow. You will harvest what you planted. Kaya kung meron kang, kung gusto mong isa'y bunga, maligwas, maragot, kung ang gusto mong bunga ay maganda, magtanim ka ng maganda. Kung gusto mong mag-harvest someday ng success in life, mag-aral kang mabuti. Kung gusto mo ng success sa pamumuhay, then focus sa goal. Huwag sa girl. Focus sa goal. Huwag sa boy. Makakapaghintay yan pag successful ka na. Hindi ka mahirapan manligaw.
Bakit? Alam nilang stable ka eh. Okay ka na eh. Pupunta ka sa bahay nila, hapiwan ko lang konti. Sino yan, anak? Ay, si engineer, ano po ito? Engineer, payurong niyo. Wala, ito po, wala, ito po, Royal, isa yung spaghetti, ito po, ilo po, professional ka na eh. Yeah. Engineer, sa ka-leader po ng church, okay, anak, kung natin talo Sunday. Hello? Pero inyawi mo tabong niyo, sino yan na? Estudyante? Student na, criminology. Ay, sorry pa, yun ang pumasok sa isip kong course eh. Criminology! Ano paano ka mo? Bakit nandito yan? Manliligaw muna. Tatanungin ka ni nanay. Ano ba gagawin mo? Ganito kaya. Kaya mo ba buhayin ka agad? Hindi pa nga pinapakas. Kumananin talaga. Advance of isip. Diba? Ang dami man pusak every mo. Ang dami may luto. Dapat ang dalangin. Bakit? They make sure na yung anak nilang babae ay tama yung mapapa... Okay, bago kayo mag-pray ng perfect para sa inyo, tignan yung sarili nyo kung perfect din para sa kanila. Yes. Are they deserve me? Deserve din ba niya ako pag... Dapat gano'n. Huwag lang ikaw yung hingi ng hingi. Tignan mo yung sarili mo kung hinihingi ka rin niya. Okay, balik tayo. Wala po tayo sa February. Okay, number 2. Serving makes you more like Jesus. More like Jesus. Not becoming Jesus. More like Jesus served. He came to this earth. He came to this earth, sabi niya dyan, in Matthew 20:28, even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Kung si Jesus nga naglingkod 30 years of being carpenters, at nung 30 years old na siya, nag-ministry na po siya. He healed the sick, He raised the dead in life. Kung ano-anong milagro ang ginagawa ni Jesus, He served people. At ang pinaka-last service niya sa tao is die on the cross. Tayo, nasugatan lang. Tayo, medyo nakakabawas lang, nakaka-jebs lang. Hindi na muna ako atin. Baka tumayo ako sa daan. Medyo makulimlim lang. Ay, uulan to. Uulan to. Alas 12 na, wala pang ulan. Hindi ka na naka-attend. Hindi ka na nakapag-serve. Ang totoong service ni Jesus ay hindi nakabase sa dami ng tao. Ang totoong service ni Jesus ay hindi nakabase sa anong sitwasyon meron. Hindi rin sa kung anong nararamdaman niya. Naglilingkod siya kasi meron siyang pinaghuhugutan na ang pinaghuhugutan niya, mahal niya ang kanyang Ama na nasa langit. Pangalawang motivation niya, kasi mahal kanya, kaya kanya pinaglilingkuran. Mahal niya ako, kaya niya ako pinaglingkuran. Kung hindi niya ako mahal, wala ako sa harapan po ninyo. At hindi ko rin kayo nakilala. Hindi mo rin nakasama yung kasama mo ngayon kung wala ang pag-ibig ni Jesus sa'yo. Hindi rin buo, maayos ang pag-aaral mo, pamilya ko, negosyo, pag-aaral natin kung hindi dahil sa pagmamahal niya. Why? His love gave us life. Yung pangit na buhay, it's because of Jesus died on the cross. May solusyon para kumanda. Sabi ko nga, marami rin ako nakakakwentuhan na yung mga buhay nila ay nalalaman ko rin. Ganito yung nagawa nila. Ganito yung sitwasyon nila. Sabi ko, Lord, marami pala kami. Hindi ko kinikwento minsan yung sa akin. Kasi mas matindi doon sa mga nagawa nila.
Pero God changed my life. Kung meron mang patunay na ang Diyos ay bumabago ng buhay, ako po yun. Amen. Isa po akong produkto ng grasya ng Panginoon, na binago ng Panginoon, na ginagamit ng Panginoon para magbahagi sa atin ngayon. Amen? If you don't learn how to serve others, you will never grow spiritually mature. Spiritual maturity. Hindi ka matututo kung hindi ka marunong maglingkod sa iba. Learn to serve not by asking something in return, but learn to serve, it's because you want to grow spiritually. You want to become mature. Mas magandang ikaw yung naglilingkod. Bakit? Meron din naman mga taong gusto kang palingkuran. The more you serve others, people will come to you wanting to serve you also. Pag maganda ang pinapakita mong leadership, pag maganda ang pinapakita mong character, sa pagsunod mo, sa paglilingkod mo, sa mas nakakataas sa iyo, may mga followers kang, inspiration kang ibibigay sa ibang tao na gusto ka rin gayahin. Amen? That's why, keep on serving. Keep on serving. Walang mali pag naglilingkod ka. Lalo na pag ito ay para sa Diyos. In fact, you'll be spiritual baby your entire life. Magiging bonjing ka na lang. Baby Christian, never get matured pag ayaw mong naglilingkod sa iba. Pag gusto mong paglingkuran ka, maglingkod ka rin sa iba. Ganun ang kasimple yun. Gamitan lang natin ng common sense. If you want to serve others, if you want others will serve you, then serve. Serve, 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 serve. Advantage na nagsaserve. Siya kasi yung may hawak ng buhay niya. At depende na lang kung kanino niya ikukunin. Pakisabi sa katabi mo, mag-serve ka na. Pakisabi ulit, mag-serve ka na. Number 3. Serving is the highest, this is the one, this is the most, na-attract ako dito. Kita nyo? Sabi niya, serving is the highest use of your time. Saan na pupunta ang free time niyo? Saan na pupunta yung break time? Saan na pupunta? Tapos sabihin natin, I'm so busy today. Busy ako ngayon. Ang taong busy, hindi niya na nahaharap hawakan ng kanyang cellphone. Hindi niya na alam yung mga notification niya. Ang taong busy, he always see the things she can accomplish today. Ganun ba kayo ka-busy yung hindi niya na nahawakan yung cellphone niya? O kahit busy, nagsiselfone pa rin. Busy all today. In my day. Hello, saan yung ginugugol yung free time niya? Sa pag-aaral? Well, ba't 75? Ay, sorry. Sa trabaho? Pwede sa pag-aaral, pwede sa trabaho. Pero I'm not sure. Na buong araw kang nagbabasa ng libro, and I'm not sure na buong 24-hour, 24/7 kang nagtatrabaho. Marami kang time. Tama? Saan mo ginagamit yung time na yun? Use it for improvement. Use it for Jesus. Use it for your development character. Use it to the right thing, right place, right people. Kaya nga merong oras. Tama ba yung nalaman ko na dadagdagan daw ang oras? Ha? Tama ba yung news?
Dadagdagan o babawasan, hindi ko alam. Sabi ko, anong klaseng law, di ba? Bakit mo ba 24 na nga eh. Pastor, say, kung may oras lang ako, actually, binigyan ka ng 24 hours ng Lord. Yes. Hindi mo lang alam mag-manage. Yes. Aligaga ka sa lahat. Please, check your priority to manage everything. Kung ang number one priority mo ay ang Lord, hindi na paling number 1, number 2, number 3, number 4 yung mga bagay. Basta ang pinaka-top priority mo, number 1 mo si Jesus. Di paling na ano yung number 2, number 3, number 4 mo. Ang gano'ng giratan, in order. Basta yung priority mo is in order. Amen. Everything. I-try nyo kasi. Hindi babagsak ako eh. Kung hindi ko ito inunod, babagsak ka talaga. To be honest. Unahin mo si Lord, tapos unahin ko rin yung pag-aaral mo. Isama mo si Lord doon sa pag-aaral mo. Lord, hindi ko to kaya. Pero may part ako sa iyo eh. Magkikitara ako sa iyo ngayon, Lord eh. Pero meron sa tapusin. Pwede ka naman mag-gitara. Bigyan ko kayo ng tips sa mga naglilingkod. Do your part to Jesus best. Pwede kang umalis pagkatapos mo pag nagawa mo na yung best mo. Still worship. Kasi gumawa ka ng way, unahin ang Diyos. Yes. Hello? Amen. Subukan nyo. Walang mawawala. Hindi kayo mababawasan. Aga na bawasay kayamanan nyo. Aga na bawasay. Hindi mababawasan ang kapugian, kagandahan nyo pag inactivate po ninyo ang faith po ninyo. In 1 Corinthians 15:15 says, always give yourselves fully to the work of the Lord. Fully. Pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi kulang-kulang. Alawan 50-50, 70-60, 40-80, dapat 100%. Pag naglilingkod ka sa Diyos, itar mo, ibigay mo yung lahat ng makakaya mo. Bakit ginawa din kasi ni Lord buong makakaya niya para intindihin ka hanggang ngayon? Para mahalin ka hanggang ngayon? Amen. Para be-blessed ka hanggang ngayon? God is good in your life today and forever. Yes. Hindi yan mapapalitan kahit palitan mo siya. Hindi ka papalitan ng Diyos sa puso niya. Bakit? Mahal ka niya at yun yung motivation niya kung bakit siya namatay sa cross. Kaya kung naintindihan natin ang ginawa ni Jesus, dito lang ako uulit-ulit. If we really understand what Jesus did for us, yung oras natin, meron kang paglalaanan. Lord, this time is for you. If Sunday is for Jesus, then give it to you. In serving God, minsan ganito, mas pinagpapalit po natin ng Diyos. To be honest. Naiintindihan ako ng Diyos. Yes, naiintindihan ka niya. Iniintindi ka niya paulit-ulit. Iniintindi ka niya. Sinasagad niya yung pasensya niya sa iyo. Pero minsan nagre-request din ang Panginoon, tama, anak, pwede mo bang ibigay din sa akin yung 100%? Minsan, hingi tayo ng hingi sa Lord. And God bless us. Pero nung nakuha na natin yung blessing, nasaan tayo? To be honest, this broke my heart. Many people asking, Lord, change me, bless me, pagalingin mo lang ako, then I will serve you. I-bless mo lang ako sa ganitong trabaho, i-promote mo lang ako, Lord, sa ganitong trabaho. Nung na-promote, nung nabuhay ulit, wala na siya sa Panginoon. Yung pinasakan ng Panginoon, yun hindi mo ginagawa yung ministry mo ng todo. Kung hindi ka pinagkukuling ng Panginoon, sa lahat ng bagay na pangangailangan mo, hindi ka na masahan sa church. Wala dito nasa Mars. Hello? Kaya please, pag binigay ni Jesus yung request mo, make sure na maasahan ka rin ni Jesus.
He's not demanding you to do perfectly. Ang gusto lang ni Lord is yung gumagawa ka ng buong puso mo para sa Kanya. Ano mas mahirap yung perfection o yung galing sa puso? Yung perfectionist. Yung gagawin mo, meron bang nakakagawa ng perfect? Yung pagtuturo ko ngayon is hindi perfect. Yung pag-English ko ngayon, kunwari lang ito. Hindi ko rin alam kung paano. Pero with all my heart, sinasabi ko lang kung ano yung nasa heart ko. Sinasabi ko lang kung ano yung salita na nilalagay ni Father God, ni Jesus, na through the Holy Spirit. Amen. At yun lang ang gusto ng Diyos. Yung kaya mong gawin. At yung pinapagawa niya sa'yo, is kaya mo. Ayaw mo lang. Anak, serve me. Anak, surrender everything. Anak, ibigay mo sa akin yan. Lord, please ito lang, 20, 30%. Nakikipag-bargain pa tayo sa Lord, diba? Lord, ayaw ba tayo, please? Hindi ko kaya mawala siya. Anak, isuko mo yan. Nag-aaral ka pa. Students, tamahan ko kayo saglit, ah. Okay lang sa crush. Magra-crush din yan. Okay naman sa joy. Basta hindi na-apektuhan. Kanina ako dahil. Sabi ko noon, hindi ma-apektuhan ng grades ko. Apektado pati school. Hindi lang grades. Apektado lang, pati pamilya. So, better to study first. Mag-graduate ka muna. Sabi ko nga sa inyo kanya, pag successful ka na, pag pumunta ka sa bahay nila, sabi ko, tinanong nila kung anong profession mo. CEO po na, wow, CEO. Ano yung CEO na? May-ari po ng company yan, nagmamanage. Paupuin mo, huwag mo lang pauwi eh. Bakit successful ka na? Please, mag-aral. Hanggat may nagpapaaral, huwag kayong tumigil. Maging magpagpasalamat kayo. Buti nga may nagpapaaral sa inyo. Pag mayroong may nag-aabot sa inyo, be thankful. Mag-graduate ka. Ipasa mo. Huwag kang maglalaro-laro. Sayang yung oras. Hindi mo na may babalik. Use your time. Right. Use it for Jesus. Give it to Jesus. Number 4. Serving is the secret to greatness. Meron po tayong passage dyan. In Matthew 20:26 says, if you want to be great, you must be the servant of all the others. Tatanong sila dyan, mga disipulo ng Panginoon kay Jesus sa senaryo na yan, Lord, paano pong maging greatest? Sabi ni Jesus, kung pinaglilingkuran mo lahat, and that is greatest. Pinaglilingkuran lahat. It means, alam mo yung responsibility mo sa pamumuhay. Hindi ko sinabing tatanungin mo yung pedicab driver at ipapagawa mo. Hindi po ganun yun. Nabubuhay ka na alam mo yung katatayuan mo kung ikaw ay isang anak, nagiging mabuti kang anak sa magulang. Kung ikaw ay isang magulang, nagiging mabuting magulang ka sa iyong anak. Yung katatayuan ang pinag-uusapan to be a greatness. Kung ikaw ay anak ng Diyos, then nakikita sa iyo yung anak ng Diyos, si Yesu Cristo. Kaya sinabi ni Jesus, serve others. Maluwag sa puso. Alam mong makipag-usap. Alam mong makipag-kaibigan. Alam mong makisalamuha. At alam mong ibagay ang sarili mo sa anumang sitwasyon. Hindi ko sinabing kunin mo lahat ng ipapautos nila. At pag natapos mo yun, ikaw na yung pinakadakila. No! Nagiging dakila ka sa harapan ng Diyos
Kasi sinusunod mo ang kanyang utos. Yun ang nagbibigay sa atin ng greatness. But, gaano ba kahalaga na pag napatunayan mo yung ikaw yung pinakadakila? Siguro, aangat yung self-esteem mo, aangat yung pagtingin mo sa sarili mo, pero mas magandang maging servant. Hayaan mo lang ang Lord. Siyempre, kung ang Lord ang kumilos doon sa promotion ng buhay mo, then everything magiging smooth po yan. Magiging maayos po yan. True greatness comes from servanthood, not from living for yourselves. The greatest leader are those who serve the most. Isa lang ang salita dito na nakita ko. Pag ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay hindi tamad. Sabi ng Biblia, ang taong tamad hindi pinapakain. Dito sa mundo, ang taong tamad maraming kinakain. Sila pa yung nagre-reklamo. Sa Biblia gano'n. It means walang pagpapala yung taong umaasa na lang sa gawa ng ibang tao. Sino dito may dalawang kamay? Sino may dalawang paa? Sino dito ang kumpleto ang kanyang pangangatawan? Amen. Anong ginagawa natin? Nag-gym po, Pastor. Para gumanda ang shape ng katawan. Mas maganda, pag maganda ang shape ng katawan, maganda din ang shape ng pitaka mo. Amen. Alam mong dumiskarte. Alam mong tumulong sa magulang. Alam mong magtipid. Alam mong mag-ingat sa mga gastusin. Yun ang pagiging servanthood. Nagiging mapagpasalamat ka kung anong meron ka. That's why, magiging greatest ka or greatness sa buhay because meron kang ugali, attitude, na kung anong meron ka, thank you God. But minsan, nagiging palabigay ka pa rin kahit kukunti na yung meron sa'yo. The more you give, the more you will receive from God. Huwag kang madamot, huwag kang maging tamad, mararanasan mo ang Panginoon. Ganon ng Diyos na pinag-lilingkuran natin. He gave, nagiging channel of blessing tayo, not just in money, but in our service. Ako na lang kikilos yan, ako na lang gagawa po yan, ako na lang po dyan, ako na lang dyan. Kung gusto mo mag-mature din, hanggang kaya mo, sipagan mo. Pakisabi sa katabi mo, magsipag ka. Kung gusto mong umangat sa buhay din, sipagan mo. Kung meron kang goal this year, kung gusto mong pumasa, sipagan mo lalo. Last, number 5. Serving will be rewarded in heaven. Lahat po ng ginagawa po natin paglilingkod dito sa ibabaw, dito sa mundo, ay pagdating sa langit, meron kang reward na naghihintay. Kaya lahat ng pagod, but hindi tayo nakafocus doon. Hindi tayo nakafocus sa reward. Bakit pag reward ang focus natin, kung bakit tayo naglilingkod, minsan ang gusto natin is yung sympathy o compliment ng ibang tao. Hello? Hindi ako maglilingkod pag kukunti ang tao. Hindi ako magwawalis pag wala si pastor. Gusto ko makita niya ako. Hindi ako kikilos pag wala si boss. Wala akong gagawin hanggat walang nakakakita sa akin. So sometimes, may danger po kung ang focus po natin is doon sa reward. Kaya pag naglilingkod ka, huwag mong alamin yung reward. Hindi ko sinabi pag nagtrabaho ka, hindi mo aalamin yung sahod. Ibang usapan po yun. Kasi baka
putkot kaya putkot itan, samplos sa kay Ago Banaya. Alogi ka? May mga part, may mga area na gagamitin mo yung wisdom na binigay sa inyo ng Lord. Kung ginawa ko ito, anong ibibigay mo sa akin? O kunwari ganito, pastor po ako. Tapos sasabihin ko, Lord, nag-pray po kami ng sasakyan for wheels po. Lord, bigay mo ito kasi hanggang December mag-preach po ako. Ganun ba? Hindi. Lord, ibigay mo ito kasi mag-pray ako araw-araw. Hindi. Lord, ibigay mo ito kasi gagawin ko lahat. Magsusulwin pa ako ng 10 kaluluwa everyday. And then pag natapos ko yung 50 na souls, is Lord, ibigay mo na yung sasakyan ha. Hindi po ganun ang Diyos. Minsan, kahit walang kondisyon, pag nakasunod ka lang sa kanyang kalooban, yung 1 taon, pwede yung kaming 1 buwan lang. Amen. Kaya masarap maglingkod sa Lord na hindi mo inaalam yung reward mo. Bakit? Ang sarap mag-surprise yung nare-receive mong blessing. Amen. Ang sarap pag hindi mo alam yung parating na blessing. Kasi naniniwala ko, ang Diyos hindi yan naghahanda ng ordinaryo lang. Amen. Ang Diyos, pag naghanda, it is extraordinary. Amen. It is an amazing and unexpected blessing. Amen. Yun ang Diyos na nakilala ko. Oh, yes. I just serve and 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 serve. Kahit walang natatanggap, I love to serve the Lord. Bakit meron akong commitment sa Lord? Sinabi ko, Lord, hanggat meron akong hininga, gamitin mo po ako. Kahit hindi na ako kagamit-gamit, gamitin mo pa rin ako. At lahat po tayo, merong parte sa kaharian ng Diyos. Amen. You will be a soul winners. Meron kang gift. You have the anointing to soul win. You have the anointing to dance. You have the anointing to worship lead. You have the anointing to play drums, bass guitar, or you can... maraming part dito sa church na pwede mong magamit yung part mo to serve the Lord. In ushering, in washing dishes, in serving pastor. Yung pagtimpla mo ng kape kay pastor, service po yun sa Lord. Amen. Next time sa box, agas-gas nila lang muna itong kape tayo. Hindi, pero lang po. Last Sunday, nasa kanya nalalamunan ko na nag-preach ako dito. Tapos meron pa tayong lesson, tama na tinapos. Tama? Pumunta pa tayo ng Eden. Tama? Meron nata tayo na, meron pa tayong laro last, sa kanya nalalamunan ko. Hindi nyo lang halata, pogi kasi. Walang naniwala, Lord, forgive them. Hindi halata. Bakit? Ayoko ipalata eh. Nung nagtuturo ako sa Manghay last Friday, 1 week yun, makatilalamunan ko, masakit lalamunan, mag-take ako ng gamot ko na about sa allergy. Nahihiya akong, baka umpalto. Nahihiya akong ganun, bakit? Baka, naka-shotgun attack eh. Di ba? So, tinitiis ko habang nagturo ako. Kaya sinabi ko sa kanila, students, pwede ba ako magturo? 30 minutes yung vacant time nila, pero ginawa ko lang 10 minutes. Kasi hindi ako yung kondisyon ng katawan ko. Actually, nung Friday morning, Lord, tutuloy ba ako? Hindi ako katawan ko eh. Hindi ako okay nun eh. Pero naisip ko, soul sila eh. Lord, soul sila. They need encouragement. They need you, Jesus. Punta ako, naligo ako, then masaya akong pupunta. Excited akong pumunta. Lord, I will do this. Masama ako kay Giselle. Nandun si Giselle. Siya taga-picture. Wala kang grade sa mo. Siyempre, nagpapasalamat ako. Minsan sinasamahan ako ng mga kabataan po natin na nag-aaral sa bahay. And then, I just share. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi nung naturuan ko ng grade 10 na iba is nandoon sila. Kasay.
Nandito kayo, sige lalamat. Tuwang-tuwa ako, nakita ko ulit sila. The joy of the Lord, yung pagod ko, yung masamang pakiramdam, nung nakita ko yung mga tinuruan ko ng grade 10, nawala eh. Lord, thank you kasi nagpapatuloy silang nag-aaral. Hindi nila sinasayang oras nila. And up to now, hindi naman halata sa boses. Pogi kasi. Hayaan nyo na. Right? Kung ang motivated mo is yung love ni Jesus, kahit anong nararamdaman mo, Lord, use me. Kagalakan ko na paglingkuran ko, Diyos. Kahit masakit ang paa, salsaling. Alam niyo na itong testimony na ito, nung nadisgrasya ako noon, na nakasiminto ang paa ko, na sinusundo nila ako sa bahay. Hindi para utusan silang sunduin ako. Pero nag-volunteer sila because I just want to serve the Lord. Even though nasiminto yung paa ko. I play guitar, I back up, I sing, I pray, I teach, I decide by, nakikipagkwentuhan ako sa bahay. Same, kung ano yung nawala sa akin, noon yung anong ginagawa ko, then, ginagawa ko noon. Why? Because I love to serve the Lord. Not because of the reward. It's because He loves me first. He accepted me first. He changed my life. Amen. And He gave me what I don't deserve. Yung buhay na ganito, hindi ko deserve to. But it's because Jesus loves me. It's because Jesus loves you. Meron at meron magagawa ang Diyos sa buhay ko. Amen. So walang sayang pag sa Lord ka nag-serve. Promise. Wala pong sayang. Amen. Lahat ng pagod, sakripisyo, iyak, tiis. Hanggang naman minsan kaibay, money. Namomotivate ka, Lord, this is not for me. This is for you and for them. Kaya natutuwa ako, to be honest, sa mga players na nagpapatuloy. Meron akong nakikita dito na nung na-meet ko sila through tryouts, yung iba matagal ko lang na-meet din, nagpapatuloy silang ganun. I'm so proud of you guys. Masaya ako. Ang saya-saya ko kasi kahit di ko kayo kilala, sana hindi na tayo nagkakilala. Ang saya ko kasi kahit, alam mo yun, yung meron akong tropa dito, meron akong kakilala dito, not just a friend, but I treat you as my brothers. Tinuturing ko kayong anak kung kayo ay mas bata sa akin. Tinuturing ko kayong kapatid kung tayo ay nasa 20 plus lang. 36 na pala ako. I am so proud of you guys. Basketball players man, volleyball players man, babae, lalaki. Lahat ay ginawa ko para sa Diyos. Yung pagod, tiis, ulan, abutan ng ulan, hindi kumain, nagugutom, umiiyak, walang panggas, walang pera, hindi nyo lang alam, pogi kasi. But the Lord bless us. The Lord bless us. The Lord bless us. Amen. If God can do it to me, He will also, He can do it to you also. Kaya niya. Kasi walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Serve the Lord with gladness. Kaya mamaya, may last part na po kami ng mga players. Proud na proud ako. Umiiyak ako, alam niyo yung gumagawa ko ng certificate ko ninyo. Umiiyak ako, Lord, 200 itong coupon. Makapal pa. Yung ink ng printer po namin, Lord, 350 po ito, one set. Tapos ilalagay lang sa kung saan-saan yung certificate. Dahil biro. I'm just crying kasi Lord, nagpatuloy sila sa'yo. Amen.
nagpatuloy sila sa'yo. At hindi pa tapos. Kung may first batch, may second batch pa tayo gagawin. Samahan niyo lang ako, tulong-tulong tayo. Kung ano yung ginawa ko sa inyo, gagawin din natin sa iba. To reach more soul for Jesus. Masarap maglingkod sa Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ang sarap-sarap maglingkod sa Lord. Ang gaan-gaan ng feelings. Na kahit ang bulbula sulinaan, pag nasa presence ka ng Panginoon, gumagaan lahat. Amen. And sometimes, ito, yung malungkot na buhay, yung paliwanang buhay, pag naglingkod ka sa Panginoon, mababago mo yan. Yes. Everything's changed when you serve the Lord.